everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng egg pie at hindi lang ito basta-basta egg pie guys. Ginawa natin siya ng twist para mas lalong sumarap. May ginawa na ako ditong plain na egg pie lang yung vanilla guys. Pero ngayon ay dadagdagan natin siya ng pangpasarap at tatawagin natin itong super cheesy egg pie. Pwedeng-pwede nyo na itong practicein ngayon para bago mag-Christmas, meron na tayong ialok sa ating mga clients or sa ating mga suki. Napakasarap nito at napakasimple lang din niyang gawin, kaya tara umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung kanyang pie crust. Dito sa ating mixing bowl, nilagay ko na yung ating all-purpose flour at saka yung ating salt. I-mix lang natin ito hanggang sa mahalo lang siya. Then, sunod na nating ilagay yung ating vegetable shortening. Kung wala po kayo nito guys, pwede kayong gumamit ng butter. Basta siguraduhin lang natin na malamig yung ating butter or yung kagagaling lang ng fridge. Then, i-mix lang natin ngayon ito guys hanggang sa magiging parang crumbs na siya or yung parang buhangin na. At kapag ganito na yung texture niya guys, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin ngayon yung ating malamig na tubig or yung ating cold water. Pakunti-kunti lang muna guys para matansya natin yung magiging texture ng ating dough. Hahaluin lang din natin siya habang nilalagyan natin siya ng tubig. Ayan, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-form lang siya ng dough. Ayan, remind ko lang pala guys, bawal po natin or hindi po natin pwedeng masahin yung ating dough kasi ang mangyayari po magiging makunat po yung ating magiging pie crust. Dapat i-press nyo lang siya hanggang sa mabuo na yung ating dough. Ayan, kapag ganito na siya guys, ayan, wala na tayong nakikitang dry flour sa ating bowl. Ayan, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon or ibalot na natin siya dito sa cling wrap. Ilagay lang natin ito sa fridge or i-chill lang natin siya ng 35 minutes. Ito pala yung ginamit nating na pie pan. Ayan, ang size nito ay 7 inches. Then parang 1.5 inches yung kapal niya. Itong pie crust na recipe guys, kasya siya dun sa 7 inches hanggang sa 8 inches na pie pan. Then ngayon naman nagdust lang tayo dito ng flour dito sa ating working area or dito sa ating mat. Ilagay na natin yung ating dough. Then ifa-flatten lang natin siya guys. Make sure lang na pag nilapad natin siya, kasya siya dun sa pie pan na paglalagyan natin. Pwede nating ilagay yung ating pie pan dito sa ating dough para matansya natin or malaman natin na kasya na yung ating nilapad na dough. Then ngayon ilagay na natin siya dito sa ating pie pan. Then kailangan guys, i-press nating maigi yung ating dough para even siya or pantay yung pagkakapal ng ating dough. Then pati sa gilid guys, lalagyan natin siya or ipipress din natin siya para maiwasan po natin habang binibake siya, hindi siya lolobo yung ilalim. Kasi kapag medyo may hangin yung ating dough sa ilalim, or yung may space siya sa ilalim, yun yung po yung tendency kapag binake natin siya, lolobo siya or pangit yung magiging kalabasan ng inyong egg pie kapag ganun yung mangyari guys. Kaya iwasan natin na magkaroon ng space or hangin yung ilalim ng ating egg pie. Then inangat ko lang ng konti yung ibabaw na part ng ating dough. Parang pinatong ko lang yung gilid guys dito sa ibabaw ng ating pie pan. Kung gagamit pala kayo ng 8 inches na size ng pie pan guys, ayan, dagdagan nyo na lang yung recipe ng ating custard ng kalahati pa. Kumbaga parang isa at kalahati yung gagawin yung recipe para tamang-tama lang yung dami ng inyong egg pie. Kasi ito guys, 7 inches lang ito. Then tamang-tama lang yung custard natin na ilagay sa kanya. Kasi dapat dito guys, hindi siya masyadong puno kasi maglalagay pa tayo dito ng cheese sa ibabaw. Then ito guys, naglagay lang ako ng konting design. Ayan, kaya pwede nyo gayahin yung ginawa natin. Ilagay muna natin siya sa chiller or sa fridge habang gagawin natin yung kanyang custard. Pwede nyo rin pala siyang i-bake dito sa egg tart na molder. Ayan. Then gagawin na natin ngayon yung kanyang cream cheese custard mixture dito sa ating bowl. Ilagay na natin yung ating cream cheese. Dapat po yung cream cheese natin ay naka room temperature para hindi po tayo mahirapan mag-mix kasi hindi tayo gagamit dito ng mixer. Ayan, ilulusan lang natin to hanggang sa mag-creamy lang siya. Nagpalit lang ako dito ng wire whisk. Sunod na nating ilagay yung ating egg yolk. Ayan, bali 5 large yung ginamit natin dito. Kaya natin inunalagay yung ating egg yolk kasi pag nilagay natin agad yung ating evaporated milk at saka yung ating condensed guys, lulutang lang siya, hindi siya mahalong maigi. Kaya ayan,
unahin natin siya paglagay. Then sunod na natin yung ating vanilla. Pag nahalo na nating maigi yung ating egg yolk at saka yung ating cream cheese, sunod na rin natin yung ating condensed milk at saka yung ating evaporated milk. Again guys, kung gagamit kayo ng 8 inches na pie pan, ayan, magdagdag lang kayo ng kalahating recipe pa ng inyong custard mixture para magkasya siya doon sa pie pan na gagamitin nyo. Dito guys, yung 7 inches na ginamit ko, hindi pa nga siya masyadong puno, pero okay lang naman kasi nagdagdag pa tayo ng cheese sa ibabaw. Gumamit lang din ako dito ng strainer para masiguro nating walang lumps yung ating mixture. Then ito guys, para ginagawa din natin itong proseso na to para magiging smooth po yung consistency ng ating cream cheese custard. I-bake na natin siya ngayon sa ating naka-preheat na oven, 140 degrees Celsius ng 50 minutes. Dapat yung center guys, medyo nag-jiggle pa rin siya kasi nga gumamit tayo dito ng cream cheese. Kasi magsaset naman siya guys kapag pinalamig na natin siya. Ito na siya guys, after natin siyang ma-bake. Then palamigin lang natin ito ngayon. Then kapag malamig na siya guys, ito guys malamig na siya. Gumamit ako dito ng quick melt na cheese. Ayan, quick melt po yung gagamitin natin dito para madali po siya mag-melt. Nag-grate lang ako dito, naglagay lang ako dito sa ibabaw. Ito yung dagdag na pangpasarap dito sa ating cheesy egg pie. Ayan, depende na sa inyo guys kung gaano kadami yung inyong lalagay na cheese. Then gumamit pala ako dito ng torch. Or kung wala pa naman kayong torch guys, pwede nyo siyang i-bake sa oven ulit ng mga 10 minutes or hanggang sa mag-melt lang yung cheese sa ibabaw. Remind ko lang pala guys, huwag kayong gumamit dito ng cheddar cheese. Dapat yung quick melt yung gagamitin nyo para madali siyang mag-melt. Pagkatapos pala natin i-melt yung ating cheese, mas maganda guys kung i-chill muna natin siya or ilagay muna natin siya sa chiller ng mga 5 hours bago natin siya i-serve. Or mas maganda guys kung overnight, mas masarap kasi siyang kainin kapag malamig siya. Hindi rin kasi natin siya agad ma-slice kapag bagong luto yung ating egg pie kasi sasabog lang siya guys o madudurog lang yung ating custard lalo na may nilagay tayong cream cheese. So kailangan nakaset muna yung ating cream cheese custard bago natin siya i-serve or lalo na kapag kaibenta natin siya, kailangan naka-chill muna siya guys. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating cheesy egg pie. Sobrang sarap nito guys at napaka-creamy niya. Nandun lang yung, nagbabalance lang yung lasa, yung medyo maalat na cheese sa ibabaw, then napaka-creamy nung custard natin, then yung ating pie crust, napaka-flaky din niya at hindi siya matamis guys kasi hindi tayo naglagay dito ng sugar sa ating pie crust. At kapag nilagay nyo sa inyong bibig, pusa siyang nagme-melt sa sobrang pagka-creamy niya guys, kaya sigurado akong magugustuhan nyo ito, kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. Pwede nyo itong ipang negosyo or panghanda ngayong Pasko. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.